Hello. Oo, medyo sa pagkakataong ito medyo malungkot yung pag-uusapan natin kasi since wala rin naman akong pakialaman natin yung buhay ng iba. So alam ko na mahirap kung oras na para mag-break up. Pero yung tatalakayin natin sa pagkakataong ito ngayon ay kung ano nga ba yung mga signs na kailangan nang i-end yung relationship. So, samahan nyo kung napag-usapan ito and mag-comment kayo sa mga ano pang mga signs na kailangan para i-end na yung relationships. Okay, let's do it. Number 1, you're not happy anymore. Hindi ka na masaya, ganun. Ikaw ba yung tao na martyr? Yung kahit hindi na masaya, nananatili pa rin sa relasyon. Yung kahit nasasaktan ka na alam mo na yung mga dahilan kung bakit hindi nag-work out yung relationship mo. Pero, andyan ka pa rin, patuloy ka pa rin umaasa na mag-work out yung relationship ninyo. Even though malungkot na ang life mo, ang life ninyong dalawa, ganon. Okay, sabihin na natin yung kasabihan na for better and for worse. Okay lang naman magtiis, pero my gosh. Kung inaambag ka na, tinaagi ko na sa kakatiis mo, sa ganyang kalungkutan, siguro time na para magbumitaw ka, oo. Number 2, you don't feel like you can be yourself around your partner. Yung hindi ka na ikaw kapag kasama mo siya, yung nag-iiba ka na. Ito yung in a bad way na nag-iiba ka na, hindi na yung nalalabas mo yung the best out of you pagkasama mo siya. Di ba may kanta nga na, "'Cause you bring out the best in me." Kung wala ka na ganong nararamdaman at wala ka nang ganong nilalabas na para sa sarili mo kapag kasama mo siya, ibig sabihin na hindi talaga nag-workout yung relationship ninyo kasi hindi na ikaw yan eh. Parang iba ka na. Ganon. Papasok siguro dito yung word na nakakasakal ka na. Ganon, oo. Nakakagigil rin minsan kasi itong mga rules ito sa relationships eh. Minsan ito yung naguhudyat kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan eh. Nagkakaroon ng puntong ito na hindi na nagiging siya yung taong minahal niya. Oo, kasi kapag kasama niya siya, nag-iiba kasi may mga bawal siya ganito, bawal sa ganyan, oo. Nakakagigil ba? Nakakagigil lang kasi yung mga ganong point na minahal niya naman siya noong kahit sino pa siya noong bago pa sila na maging magjowa. Tapos nung naging sila na, gusto niya nang baguhin yung tao. Ngayon, yung tao naman ngayon, nasasakal na kasi hindi naman siya ganon. O diba? Kaya kapag tayo'y nagmamahal or minamahal, dapat malaya tayo. In a good way ha. Huwag tayong manloloko. Kaya ikaw, kapag kasama mo siya, tapos nakikita mo na ang sarili mo na hindi na ikaw yan, so it's a time na to end it. Number 3, you're constantly fighting or arguing. Yung palagi na lang kayo away ng away na parang aso't pusa. Tapos ikaw, yung motto mo in life is naniniwala ka doon sa kasabihang, the more you hate, the more you love. May ganun ba? Oo, ikaw yun. Ano yan? Nagjowa ka para magkaroon ng kaaway? Araw-araw? Ganon? Oo, wala na kayong time para mag-loving-loving? Ganon? So kung ganong relationship ka ha, nabibilang ngayon, anong tawag sa'yo? Kalaban ni Voltes 5, ganon? Oo. Kahit mga simpleng bagay, pinag-aawayan nyo. Yung mga post ng kapitbahay ninyo, pinag-aawayan ninyo. Yung mga kasama ng jowa mo, pinag-aawayan ninyo. Yung mga ulam ninyo, yung mga pagkain ninyo, yung mga pinag-uusapan ninyo. Lahat na lang ng bagay, pag-aawayan nyo. Huy! Kapag ganyan ang relationship ninyo, wag na. End mo na. Ito, away-away lang, ganon? Number 4, you don't trust your partner. Or wala ka ng tiwala sa partner mo. Mahirap kapag ganyan ang sitwasyon.
Kasi ibig sabihin yan, hindi mo pa siya lubusang kilala kaya hindi ka nagtitiwala sa kanya. Kasi kapag kilala mo siya, magtitiwala ka sa kanya kasi alam mo kung sino siya. So, pumapasok na rin dito yung miscommunication. So, ibig sabihin walang komunikasyon ng bawat isa sa inyo kaya hindi nyo nakikilala ng lubos ang isa't isa. Kaya nawawala ng tiwala ang isa't isa rin. Ganon. Sabi nga, mas maganda raw na ikaw ay pagkatiwalaan kaysa mahalin. Kasi pwedeng mahalin ang lahat, pero ang pagkatiwalaan bibihira lang. So, ibig sabihin, ang pagmamahal ay you can freely give it. Pero ang tiwala, you have to earn it. Kaya ikaw, kapag hindi mo kayang ibigay ang tiwala mo sa kanya at pagmamahal lang ang pwede mong ibigay sa kanya, hindi pwede yon. Hindi healthy relationship yon. Kapag ganun na, alam mo nang gagawin. Diba? Alangan namang manatili ka sa isang relasyon na wala ka namang tiwala. Let go na, girl. Boy, oo. Tanggalin mo yung motto mo sa ganyang relationship, yung kapit lang, sabi ng Tarsier. At sa ganitong usapan, dapat both parties, they have to be worthy to give and to receive yung trust ng isa't isa. Number 5, you're not on the same page about important issues. Ang mga tao ay komplikadong nilalang at araw-araw ay nagde-develop tayo, nag-i-evolve at over time pati yung mga values natin ay nagbabago rin. Kaya naman hindi nakakapagtaka na manatili tayo sa same page with our partners. Nakakalungkot lang minsan sa buhay natin na didistract tayo, na dadala tayo sa mga galit, sa mga to-do list natin, at sobrang busy ng mga iba, di ba? Na-stress tayo. Then one day magigising na lang tayo, na-realize natin na parang may mali. Oo. Yung ang ganda-ganda ng usapan ninyo, yung mga plano ninyo, tapos bigla ka na lang magigising, uy, parang something fishy, parang something may mali. Oo. Yun na yun, nag-uudlot na you're not on the same page with your partner. Naturally naman, you can't expect to agree sa lahat ng mga bagay na kanyang iniisip o ginagawa. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng being on the same page, ibig sabihin na naka-align kayo sa mga bagay na mahalaga, katulad ng lifestyle, ng kids, ng money, at mga friends. Lahat naman ay may mga pinapahalagahang desisyon at mga bagay sa kanilang buhay. Ang susi naman sa bagay na ito, yung hindi pagkakasang-ayon sa isa't isa, ay yung iwasan na hindi kayo magsang-ayonan sa isa't isa. Connected rin naman ito kanina sa isa sa mga pinag-usapan tungkol sa pagtitiwala. So, ganun yun. So, kung walang tiwala, syempre walang pagsang-ayon. At kung walang pagsang-ayon, syempre walang mabubuong relasyon. Ganun yun. Kaya naman kapag ganito yung nararamdaman mo o yung ginagawa mo, so alam mo na yung gagawin mo. Hindi na natin ulit-ulitin ito. Number 6, you're not getting your needs met in the relationship. Ito yung something may nawawala sa relasyon ninyo. Or minsan nararamdaman mo na masaya ka, pero yung mga oras na yun o yung mga times na yun ay bibihira lamang o kaya napakatagal pa sa pagitan noon. O kaya naman may something nararamdaman ka sa iyong sarili na something not right. Yung palagi kang may hinahanap sa relasyon ninyo na hindi mo naman mahanap-hanap kasi wala kang mahanap. Oo. Actually, dito umantong yung part na naghahanap ka na ng iba na hindi mo mahanap sa kanya at humahantong ito sa panloloko, pag-cheat. Pero wag mo na sanang humantong sa ganong pagkakataon, di ba? Pero tanungin mo rin yung sarili mo. Sapat ba ako? Kulang ba ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Something ganon. Number 7, you're staying in the relationship out of obligation or fear of being alone. Nandyan ka sa relasyon na yan dahil lang sa pinaninindigan mo or natatakot ka na mag-isa, ganon. Lahat naman natatakot mag-isa.
Sino bang hindi takot mag-isa? Pero, ang payo ko lang, huwag kang maging tanga. Or baka naman nag-stay ka sa relationship na yan kasi nape-pressure ka kasi yung iba may mga jowa tapos ikaw wala. Tapos hindi ka naman masaya. Huwag ganun. Alam ko kung wala ka. Yun nga, matatapos na naman tayo. At siguro hindi lang lahat yaan yung mga bagay o mga senyales na kailangan nang i-end yung relationships. Tandaan nyo palagi na every relationship is different and works for one couple ay hindi maaaring mag-work dun sa iba, di ba? So iba-iba tayo ng jowa, hindi naman iisa yung jowa natin, di ba? Magkakaiba tayong tao. Ang pinakamalagang bagay ay to communicate with your partner about your how you feel para ma-work mo nyo pa yung mga kailangang improve sa relationships ninyo, di ba? So ang lakas ng loob kung mag-advise ng ganito, di ba? Pero hindi tayo para manira ng relationships, kundi we will build relationships kasi dun talaga nanggagaling yan. And also remember kung wala na talaga, kailangan mahalin mo yung sarili mo. Remember to put yourself first and your mental health. So kung hindi na healthy yung relationship mo, and then let go, di ba? So I hope this will help, and kung may mga hindi pa mga bagay na hindi man namin mabanggit dito, you can still sa mga kaibigan mo, sa kaibigan ninyo, sa mga trusted one ninyo to have an advice sa mga ganitong situations. And I hope na sana lahat maging masaya at wala na sana maging bitter pa katulad ko. Charis! So, see you sa next na aking video ulit sa susunod na mga vlog at sa ating susunod na mga pag-uusap. Nabubulol na tuloy ako. Bye-bye. Thank you very much. See you again. Mwah!